direction, lalo na't may conflict element. Actually, we might be leaving people in danger, and we are all right when we return home. So, critical na yung patterns of work natin, mas may sensitivity kapag ka may panahon na sensitibo naman yung ating story ang hinahandle. Medyo mahirap sa ating minsan mag-distinguish between good and bad sources. Kayo ba'y may grading na ginagawa ng sources nyo? Diba? Minsan kasi talagang puro mali na yung binibigay, may babalikan pa, parang yung battered wife. Diba? Parang, hello sir, sige na naman. Eh, mali na nga eh. Dapat meron tayong memory, di ba? Sino yung source na A1? Sino yung source na unreliable? A1, A1, di ba yung mga ganon? Kasi, pag hindi ganon, they will also not shape up eh. They will think that they could feed us spins and spins all the time. Dapat may ganon din linaw sa isip natin, sino yung magaling at hindi magaling. Meron din of course, di ganong ayos na ugali sa ating hanay at saka minsan tayo rin natutokso. So yun yung mga problema. Sometimes it's really about telling a story. That is the minimum, diba, purpose that binds us all. Diba? Hindi naman to make a name or get rich or to enjoy the perks. Pagka gano'n na yung direksyon, eh syempre mahirap magkasundo na we will do better election reporting. Diba? Kasi kung make a name lang, palagi ka doon sa mga, may mga gulo-gulo, doon tayo magpa-assign, tapos mag-spot story lang. Of course, we cannot ignore that media agencies are corporate entities. Diba? So, syempre, may habulan tayo na, sticky ba yan? May hatak ba yan? Diba? Parang makakapag-rate ba yan? Meron ba yung load na bitbit? Wala naman. Diba? So, nananginig-kasolya. Mga editors, ganun. Ano yan? Ilan ba patay? Di ba lang pala eh. Pagka dalawang puna, tawag mo na yan. Diba? Ganun kasimple minsan, diba? Meaning how tragic our conversation could turn into, di ba? Parang, di ba lang pala patay doon sa kapila na 10 eh. Hindi nga pumasok eh. Yung mga ganun pag-eleksyon. Sometimes, so syempre, minsan advertisers, yung media agents ng mga candidates. Ito yung naging problem namin noong 2010 in part. Kasi parang yung mga AEs, nasanay sa mga ads, small ads or institutional ads. Sila yung naka-corner ng ads din ng kandidato. At yung ibang ad placement agencies ay may mga kakilala at dating opisyal ng mga network. Okay? So parang may mga ties that bind. Walang mali per se, kaya lang the social conversation changes somehow. Diba? Pagka tinanong, bakit ito sumobra? Sino naman itong pumirma na ito? Kasi mabilisan ang placement ng mga ads. On a typical day, ganito lang tayo. Sige, humayo kayo at maghanap ng balita, balik kayo sa hapon o tumawag kayo o mag-email ng story summary. Ang editors naman na darating sa tanghali or hapon, minsan walang kamuwang-muwang na nagkabombahan na sa loto, di ba, na kung ano-ano nang sakuna naganap. Tapos parang the first taste of the story na papasok sa online or sa ere, yun lang nadinig ng editor ng kakaunti. Pero yung reporter may karanasan kung ano yung nangyari. So yun yung may konting flaw talaga tayo, kaya mahalaga yung vetting process. So even for online, parang tipo, kung meron kang kausap na parang na compare notes, better actually, di ba? Because your story improves.